Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 216, Hindi Inaasahang Pagkilala. Jade Pendant. Anong Jade Pendant? Tingnan ko, matapos marinig na si Xingju ay may espesyal na Jade Pendant, si Nangong Shuyo ay malaki ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa isang alon ng kanyang manggas, ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang maglabas ng mga alon ng ripples. Sa sandaling iyon, ang spatial shackles ni Xingju ay natunaw, na nagpapahintulot sa kanya na mabawi ang kanyang kalayaan. Kasabay nito, pinakawalan din ng mga matatanda ng pamilya Nangong na nakagapos ng mga lubod ng spirit formation. Ang gayong makapangyarihang pamamaraan ay talagang medyo nakakatakot. Kung gusto mong makita ang Jade Pendant ko, bitawan mo muna sila. Gayunpaman, pagkatapos na mabawi ng kanyang katawan ang kalayaan nito, si Xingju ay hindi nikititing na kinabahan. Sa halip, ginalaw niya ng kaunti ang kanyang katawan, pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa Grand Elder at sa iba pang nakagapos ng spatial shackles. Sinusubukang makipagtawaran sa akin. Wala ka pa ring kakayahan na gawin iyon. I lock ang lahat sa Yufeng Pavilion. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Nangong Shuyo ay biglang nagalit. Tinuro niya ang pamilya Nangong at sumigaw. Oo. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang mga miyembro ng pamilya Nangong ay sabay-sabay na tumugon. Mula rito, makikita na ang posisyon ni Nangong Shuyo sa pamilya Nangong ay tiyak na mas mataas kaysa sa Palace Master. Matapos marinig ang wika ni Nangong Shuyo, kinabahan din si Xingju. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Xingju na lumabo ang kanyang paningin. Napakalabo nito kaya hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nagulat siya nang matuklasan niyang nakarating siya sa isang napakagandang pavilion. Si Nangong Shuyo ay nakatayo hindi kalayuan sa kanya, nakatitig sa kanya ng matalim na tingin. Sa sandaling iyon, dahan-daang binuksan ni Nangong Shuyo ang kanyang kanang kamay at malamig na sinabi kay Xingju. Bata, ipakita mo sa akin ang iyong Jade Pendant. Nasabi ko na dati. Kung gusto mong makita ang Jade Pendant ko, kailangan mo munang ilagay ang Yufeng Pavilion ko. Nang makita iyon, itinaas ni Xingju ang kanyang baba at malakas na sinabi. Boom boom. Uchi. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Xingju, naramdaman ni Xingju ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang bibig ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Ang labis na ikinagulat ni Xingju ay hindi siya nakagalaw kahit kalahating hakbang matapos makatanggap ng napakabigat na suntok. Hindi man lang kumikibo si Nangong Shuyo. Ang pagmamanipula na ito ng spatial energy ay nagbigay daan kay Xingju na muling masaksihan ang lagim ng isang War Emperor, o sa halip, ang lagim ng Nangong Shuyo. Haha, mabuti. Patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Sa madaling salita, kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, hindi ko ito ipapakita sa iyo kahit patayin mo ako. Kahit na naramdaman niya ang galit ni Nangong Shuyo, matigas pa ring sabi ni Xingju. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Kung hindi mo ibibigay ang Jade Pendant ngayon, hindi lang kita papatayin. Papatayin ko pa nga ang lahat ng nasa Imperial Wind Pavilion mo. Malamig na sabi ni Nangong Shuyo. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Xingju, lalong naging malamig ang ekspresyon ni Nangong Shuyo. Ang kanyang mga salita ay puno ng layuning pumatay. Ang layuning ito ng pagpatay ay nagdulot ng takot na bumangon mula sa kaibuturan ng puso ng isang tao at manginig ang isa. Ikaw. Napuno ng pagkabigla ang puso ni Xingju habang nakatitig siya sa mukha ni Nangong Shuyo, na puno ng pagpatay na layunin. Nararamdaman niya ang mga salita ni Nangong Shuyo at hindi iyon larong pambata. Kung hindi niya gagawin ang sinabi niya, baka talagang patayin niya ang lahat mula sa Wind Defense Pavilion. Gayunpaman, ang hindi naintindihan ni Xingju ay kung bakit si Nangong si Shuyo ay labis na nag-aalala sa kanyang Jade Pendant. Baka curious lang siya kung anong uri ng Jade Pendant ang makakatunaw sa nakatagong pintuan ng Spirit Formation na personal niyang pinalakas. Eto, kunin mo. Gayunpaman, hindi ito ang oras para mag-isip si Xingju tungkol dito. Hindi alintana kung ano ang ginagawa ni Nangong Shuyo, kailangang gawin ni Xingju ang sinabi niya. Kahit na maaaring balewalain ni Xingju ang kanyang sariling buhay, kailangan niyang isipin si Li Xiaohan at ang iba pa. Swish. Nang makita ni Nangong Shuyo ang Jade Pendant sa kamay ni Xingju, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Iniabot niya ang kanyang kamay, at ang Soul Devouring Token ay naging isang sinag ng liwanag na tumama sa kanyang kamay. Pagkatapos, sinimulan niyang maingat na suriin ang Soul Devouring Token sa kanyang kamay. Sa pagtataka ni Xingju, mas sinuri ni Nangong Shuyo ang Soul Devouring Token, lalo siyang naging excited. Para bang nakilala niya ang Soul Devouring Token. Bata, saan mo nakuha itong Soul Devouring Token? Biglang sinama ng tingin ni Nangong Shuyo si Xingju. Ang kanyang titig ay napakalakas na tila nakakakita ito sa katawan ni Xingju at sa kanyang puso, na naging sanhi ng panginginig ni Xingju. Nakikilala mo ba ang Soul Devouring Token? Ang labis na ikinagulat ni Xingju ay ang Nangong Shuyo iyon ay talagang alam ang pangalan ng Soul Devouring Token. Dapat malaman ng isang tao na kahit alam niya lang ang pangalan ng Soul Devouring Token pagkatapos na ipaalam sa Old Granny. Parang si Nangong Shuyo ay may isang uri ng relasyon sa Soul Devouring Clan. Sagutin mo ang tanong ko. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Nangong Shuyo ay hindi sumagot. Sa halip, siya ay sumabog sa isang dagandong.
Ang kanyang boses ay napuno din ng isang malakas na presyon. Ang tila walang pakialam na pahayag na ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa paligid. Gayunpaman, nangdam po ito sa mga tainga ni Xingju, para itong pumipitik na pagsabog na halos naging sanhi ng pagsabog ng eardrums ni Xingju. Tinakpan ni Xingju ang masakit na tenga, walang itinago si Xingju at nagmamadaling sinabi. Itong soul devouring token ay iniwan sa akin ng aking ama. Ano? Tatay mo. Sabi mo tatay mo. Sinabi mo na ito ay iniwan sa iyo ng iyong ama. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, biglang nagbago ang ekspresyon ni Nanggang Shuyo. Pagkatapos, parang may naisip siya, humakbang siya ng malaki at nakarating bago si Xingju. Pilit niyang pinunit ang mga damit ni Xingju. Nang mapunit ang itim na damit, nanlamig ang mukha ni Nanggang Shuyo. Sa sandaling ito, isang maliit na birthmark ang lumitaw sa likod ni Xingju. Ang birthmark na ito ay mukhang medyo espesyal. Ito ay hindi isang bagay na siya ay pinanganak, ngunit sa halip, ito ay tila gawa ng tao. Sa sandaling ito, ang mukha ni Nanggang Shuyo ay ganap na nagyelo. Ilang sandali pa, ang orihinal na matalim niyang tingin ay tuluyang nawala. Sa halip, napalitan ito ng isang uri ng kahinahunan. Sa katunayan, maging ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay naging dahilan ng pagkalito ni Xingju. Wala siyang ideya sa nangyayari at nakatitig lang siya doon habang nakatitig sa kakaibang Nanggang Shuyo sa harap niya. Xingju ang pangalan mo. Sa sandaling ito, dahan-dahang ibinuka ni Nanggang Shuyo ang kanyang bahagyang nanginginig na labi. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakatutok kay Xingju habang siya ay mahinang nagtanong. Ako ay tinatawag na Xingju. Gayunpaman, ang pinaka-nakakalito kay Xingju ay ang malinaw na alam ni Nanggang Shuyo na ang kanyang pangalan ay Xingju. Gayunpaman, sinadya pa rin niyang itanong ang pangalan nito. Iniisip niya kung si Nanggang Shuyo ay nakaranas ng isang uri ng pagkabigla. Juir. Bigla, hinailan ni Nanggang Shuyo si Xingju sa kanyang yakap at niyakap ng mahigpit si Xingju. Ang malakas na puwersa ay nagpahirap kay Xingju na huminga. Sa sandaling ito, ang mga luha ni Nanggang Shuyo ay bumaba sa mga mata ng walang pag-aalinlangan. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay pagkatapos niyang nasa yakap ni Nanggang Shuyo, kakaibang pakiramdam ang bumalat sa kanyang puso. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba at ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na kaba at pagkabalisa. Lady Shuyo, ikaw. Sa wakas, hindi na napigilan ni Xingju ang pagkabalisa sa kanyang puso at ibinuka ang kanyang bibig para magtanong. Haha, Juir, ako. Akong ina. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Nanggang Shuyo ay tila bahagyang lumiwanag ang katwiran. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at kinausap si Xingju na may bahagyang nanginginig na boses. Ano? Ikaw. Nanay. Ko. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Nanggang Shuyo, si Xingju ay agad na natigilan. Para siyang tinamaan ng kidlat. Namanhid ang buong katawan niya at nawala lahat ng sensasyon niya. Inay. Ang salitang ito ay napakapamilyar kay Xingju, gayunpaman ito ay napakabanyaga rin. Para sa isang ulila, ang pinaka-naiinggit ay ang makita ang ibang mga bata na niloloko ng isang ina. Ang pinakagusto ni Xingju ay magkaroon ng ina. Juir, nanay mo talaga ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang birthmark sa likod mo. Personal itong iniwan ng nanay sa likod mo. Nagmamadaling paliwanag ni Nanggang Shuyo nang makita niya ang gulat na ekspresyon ni Xingju. Ikaw ba talaga ang nanay ko? Sa sandaling ito, hindi pa rin nakaka-recover si Xingju mula sa pagkabigla dahil ang lahat ay biglang nangyari. Kahit na inaabangan ni Xingju ang pagkakaroon ng ina, hindi niya talaga matanggap ang katotohanan na biglang sumulpat ang isang ina. Juir, nanay mo talaga ako. Dugo Changi ang tawag sa tatay mo. Siya ang nag-iisang kahalili ng Spirit Eater Tribe. Ang Spirit Eater Token ay isang kayamanan na iniwan ng Spirit Eater Tribe. Ito ay personal na bagay ng iyong ama. Nagmamadaling paliwanag ni Nanggang Shuyo nang makita niya ang pagkalito ni Xingju. Inay, ikaw ba talaga ang nanay ko? Habang nakikinig siya kay Nanggang ang patuloy na pagpapaliwanag ni Shuyo, napagtanto ni Xingju na ang bawat salita na kanyang sinabi ay may batayan. Hindi lamang niya alam ang tungkol sa birthmark sa kanyang likod, alam din niya na ang kanyang ama ay mula sa Spirit Eater Tribe. Sa sandaling ito, nagsisimula ng maniwala si Xingju na ang bata at magandang babaeng ito sa kanyang harapan ay talagang kanyang ina. Ako. Masiglang tumanggo si Nanggang Shuyo para kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Ina. Sa wakas, hindi na nakontrol ni Xingju ang mga emosyon sa kanyang puso at itinapon ang sarili at niyakap si Nanggang Shuyo. Kahit na siya ay lumaki na sa isang lalaking walang humpay, hindi pa rin niya maiwasang maiyak nang makita ang kanyang ina na 20 taon niyang hinihintay. Juir, kasalanan ko ang lahat. Nagkasala ako sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. Matapos niyakap ni Xingju ang kanyang ina, hindi na napigilan ni Nanggang Shuyo ang kanyang emosyon. Nagsimula siyang umiyak at walang humpay na nagreklamo. Puno ng luha ang maganda niyang mukha. Para kay Xingju, lumaki siyang mag-isa at hindi kailanman natanggap ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Nakakaawa man, sa isang ina, ang walang patid na pananabik sa kanyang anak sa loob ng 20 taon ay isang bagay na tumagos sa kanyang puso.
Bagamat napakalungkot para kay Xingju na aking mag-isa at hindi kailanman nakatanggap ng anumang pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Niyakap ni na Xingju at Nangang Shuyo ang isa't isa, walang tigil na umiiyak. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang hinaing. Gayunpaman, sa sandaling ito, mas maraming luha ng kagalakan. Dahil sa puso nila, baka matagal nang namatay ang kanilang ina o ang kanilang anak. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 217, ano ang nangyari noon? Inay, nasaan ang tatay ko? Bakit mo ako iniwan noon? Anong nangyari? Ilang sandali pa ay kumalma na ang emosyon nilang dalawa. Nagsimula rin silang tanungin ni Xingju tungkol sa nangyari noon. Ang bagay noon ay palaging isang misteryo sa puso ni Xingju. Buo ang kanyang paniniwala na dapat may dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang mga magulang. Nang matanggap niya ang sulat ng kanyang ama sa Magical Beast Mountain Range, masigurado si Xingju dito. Sa oras na iyon, malinaw na ang kanyang ama ay nakatagpo ng isang kaaway na hindi niya kayang talunin at iniwan siya para sa kanyang kaligtasan. Ngunit sa sandaling ito, gusto niyang malaman kung ano ang nangyari noon. Juir, mahabang kwento. Walang pagpipilian ng tatay at nanay mo kundi gawin ito. Nang marinig ang tanong ni Xingju, lumitaw ang kalungkutan sa mukha ni Nangang Shuyo. Malinaw na ang nangyari noon ay nag-iwan ng walang hanggang sakit sa kanyang puso. Inay, ano pong nangyayari? Sabihin mo sa akin maaari ba? Nang makita ito, nagmamadaling hinimok Xingju. Kung gusto mong marinig ito, maaari kong sabihin sa iyo mula sa simula. Nang makita ang naiinip na ekspresyon ni Xingju, dahan-dahang pumikit si Nangang Shuyo. Matapos ayusin ang kanyang emosyon, nakangiti niyang sinabi kay Xingju. Matapos marinig ang kanyang mga salita, mas lalong nanlaki ang mga mata ni Xingju. Handa siyang makinig sa nangyari sa pagitan ng kanyang ama at ina noong nakaraan. Ito ay dahil ang misteryo na nakabaon sa kanyang puso sa loob ng 20 taon ay tuluyan ng mabubunyag sa sandaling ito. Noon, bata pa ako at puno ng sigla. Naramdaman ko na dahil wala akong mahanap na kalaban sa Eastern Continent, hindi na ako dapat magtagal dito. Kaya, sa pagmamalaki ko, humakbang ako sa gitna ng Sky Martial Continent, ang matayog na rehiyon ng langit. Ang domain ng Toiring Heaven ay isang lugar kung saan ang mga tunay na eksperto lamang ang makakaligtas. Pagdating ko doon, napagtanto ko na palaging may mas malakas kaysa sa akin doon, ako ay walang iba kundi isang maliit na prito doon. Pero noon, bata pa ako at puno ng sigla, hindi ako umatras dahil sa kahirapan at nagpa siya akong manatili sa Toiring Heaven region dahil pakiramdam ko doon lang talaga ako lalago. Nagkataon lang na nakilala ko ang tatay mo. Sa simula, hindi ko alam kung gaano ka-extraordinary ang tatay mo. Ordinaryong magkaibigan lang kami. Pero dahil sa pagkatao ko, madalas akong gumawa ng gulo. Sa bawat pagkakataon, nagagawa ko, umiwas sa panganib. Maya-maya pa ay napagtanto ko na ang tatay mo pala ang palihim na tumulong sa akin. Unti-unti, nahuhulog ang loob ko sa tatay mo, nahuhulog ang loob naming dalawa. Sa huli, nabuntis ako. Pagkatapos akong magbuntis, sinabi sa akin ng tatay mo ang tungkol sa kanya. Noon ko lang nalaman na napakalakas pala ng tatay mo. Dahan-daang inilarawan ni Nangang Shuyo kung paano niya nakilala ang kanyang ama. Sa panahong iyon, ang mukha ni Nangang Shuyo ay puno ng isang mahinang maligayang ngiti. Ina, anong klaseng makapangyarihang tao ang aking ama? Nang marinig iyon, ang mukha ni Xingju ay napuno ng pananubik at pag-usisa. Hindi niya malinaw ang tungkol sa lakas ng kanyang ama. Ang alam lang niya ay kayang talunin ng kanyang ama si Uncle Pan sa kanyang kalakasan sa isang galaw lang. Sa makatuwid, labis na iginagalang ni Xingju ang kanyang ama. Aha! Noon, may bagong puwersa sa Toiring Heaven region na tinatawag na Mystical Palace. Bagamat isang dosenang taon lang nabuo ang Mystical Palace, ito ang naging pinakamalakas na puwersa sa Toiring Heaven region. Ang dahilan kung bakit mabilis umunlad ang Mystical Palace ay dahil sa iisang tao. Siya ang naging pinakamalakas na sumisikat na bituin sa Toiring Heaven region sa edad na 20 taong gulang at ang pinakamalakas na powerhouse sa buong Sky Martial Continent sa edad na 30. Siya ay ginagalang ng buong Toiring Heaven region, siya Dugu Chang'e. Dugu si Chang'e ang tatay mo. Siya ay isang walang katulad na henyo na naka-impluwensya sa buong rehiyon ng Toiring Heaven. Dahan-daang nagpaliwanag si Nangang Shuyo nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Maliwanag, naaalala pa rin niya ang mga pangyayari sa nakaraan. Matapos marinig si Nangang ang mga salita ni Shuyo, ang mukha ni Xingju ay puno ng pananubik at pagmamalaki. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kalakas ang kanyang ama. Ang pagiging pinakamalakas na powerhouse sa Sky Martial Continent ang kanyang layunin. Gayunpaman, talagang nakamit ito ng kanyang ama sa edad na 30. Marahil, siya ay isang tunay na henyo. Kung ganoon, inay, bakit ka humiwalay sa aking ama? Bakit may lumitaw na kaaway ng Soul Devouring Clan? Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Xingju ang sinabi ng kanyang ama. Ang kanyang ama ang pinakamalakas na powerhouse sa Sky Martial Continent. Ang tanging taong makakatalo sa kanyang ama ay ang misteryosong taong iyon na Sam Iris sa Soul Devouring Clan. Higit pa rito, pabalik sa mga sinaunang guho, binalaan ng may-ari ng mga guho na iyon si Xingju.
Sa makatuwid, pinatunayan nito na ang misteryosong tao na Samira sa Soul Devouring Clan ay may matinding pagkapuot sa Soul Devouring Clan. Higit pa rito, ang taong iyon ay nagtatago sa Sky Martial Continent. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, tumingin si Nangang Shuyo kay Xingju ng may malalim na tingin. Mukhang may naiintindihan ka sa Soul Devouring Clan. Gayunpaman, noon, ang iyong ama ay nahulaan na ang misteryosong tao ay hindi umalis sa Sky Martial Continent. Sa makatuwid, palagi niyang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa totoo lang, noong nakilala ko ang iyong ama, hinahanap niya ang lahat ng uri ng mahiwagang materyales. Lahat ng mga ito ay ginamit upang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa War Saint Realm. Hanggat naabot niya ang War Saint Realm, gagawin niya nagtataglay ng kapangyarihang labanan ang misteryosong taong iyon. Dahan-dahan ang sabi ni Nangang Shuyo. War Saint. Matapos marinig ang katagang iyon, napuno ng pagkabigla ang mukha ni Xingju. Sinasabi na ang Battle Saint ay isang figure na kayang sirain ang mundo sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay. Sa mata ng lahat, sila ay maladyos na pag-iral na umiiral lamang sa mga alamat. Hindi niya akalain na ang misteryosong tao na Samira sa Soul Devouring Clan ay nasa ganoong antas. Katumbas iyon ng isang Diyos na sumisira sa Soul Devouring Clan. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang kanyang ama ay talagang nagtataglay ng kapangyarihan na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa antas na iyon. Talagang nakakabigla iyon. Gayunpaman, ang paglusot sa War Saint Realm ay lubhang mahirap. Bago iyon, ang iyong ama ay natakot na may mangyari, kaya pinabalik niya ako sa Eastern Continent. At saka, personal niya akong pinrotektahan habang ipinapanganak ka. Bilang para sa aming dalawa, walang nakakaalam nito. Gayunpaman, pagkatapos kong ipanganak ka, pinilit ng iyong ama na kunin ka. Isa pa, iniwan niya ako ng isang life talisman at sinabi sa akin na kung ang kanyang life talisman ay madudurog, hindi na ako dapat tumuntong muli sa Toiring Heaven Domain. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang iyong ama, ang life talisman na iyon ay tuluyang nabasag. Sa oras na iyon, akala ko ay namatay na kayo ng iyong ama. Kaya naman, dumaan ako sa napakasakit na yugto ng panahon. Gayunpaman, pagkagising ko, gusto kong maghayganti para sa iyo at sa iyong ama. Kaya naman, mula noon, bumalik ako sa pamilya Nangang at nagsimula ng mahabang panahon ng pag-iisa. Umaasa ako na balang araw, magagawa kong maabot mo ang antas na iyon at maghayganti para sa iyo at sa iyong ama. Hindi ko akalain na makikita pa kita ngayon. Pagkasabi nun, medyo nalungkot si Nangang Shuyo. Gayunpaman, matapos tingnan si Xingju, medyo naaliw siya. Inay, dahil ang aking ama ay gumawa ng may sensinang paghahanda, paano siya nabigo? Bukod sa iyo, mayroon pa bang ibang nakakaalam tungkol sa tunay na pagkatao ng aking ama? Baka may nagtaksil sa aking ama. Nang marinig iyon, naunawaan na ni Xingju ang nangyari noon. Bukod dito, masasabi rin niya na ang kanyang ama ay isang napakatalino na tao. Kung hindi, imposible para sa kanya na lumaki sa ganoong lawak at sa huli ay maprotektahan ang buhay ng kanyang mag-ina. Gayunpaman, kung ang gayong matalinong tao ay nabigo pa rin sa huling sandali, ang dahilan ay malamang na dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Oo, may sinumpa ang kapatid ang tatay mo na kasama niyang lumaki at alam din niya ang pagkatao ng tatay mo. At saka, nakapasok na ako sa Toiring Sky Region para mag-imbestiga. Natuklasan ko na hindi lang namatay ang taong iyon pagkatapos ng sakuna ng iyong ama, naging Hallmaster pa siya ng Mystical Hall. Kaya nga, hinala ko rin na may kaugnayan sa kanya ang pagkamatay ng iyong ama. Pagkarinig sa tanong ni Xingju, matalim ang tingin ni Nangang Shuyo. Inay, ano ang pangalan ng taong iyon? Nang makita iyon, nagbago ang ekspresyon ni Xingju at agad siyang nagtanong. Ang pangalan ng taong iyon ay Dugu Haoyu. Matapos banggitin ang pangalan ng taong iyon, ang mukha ni Nangang Shuyo ay puno ng intensyong pagpatay. Dugu Haoyu. Mabuti, napakahusay. Matapos marinig ang pangalang ito, biglang tumayo si Xingju. Ang kanyang mga mata ay napuno din ng nakakatakot na nakamamatay na aura. Juir, si Dugu Haoyu ang kasalukuyang pinakamatibay na buhay sa buong kontinente. Higit pa rito, ang lahat ng ito ay hula lamang. Bago iyon, ang pinakamahalagang bagay ay upang mabilis na madagdagan ang iyong lakas. At saka, tila naman mo ang nakakakilabot na talento ng iyong ama. Ang tingin ni Nangang Shuyo kay Xingju ay puno ng paghanga. Ay oo, inay, bakit mo nga ikinulong ang mga taga-Yufeng Pavilion? Sa sandaling ito, biglang naalala ni Xingju na ang mga tao ng Yufeng Pavilion ay ikinulong pa rin ng kanyang ina. Kehe, sa totoo lang, pagkatapos kong maabot ang Intermediate War Emperor, gusto kong pumunta sa Toiring Sky Domain para malaman ng higit patungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, nalaman ko na ang pamilya Nangang ay dumanas ng malaking kawalan. Kaya, pumunta ako sa Yufeng Pavilion para humingi ng hustisya. Sa oras na iyon, nalaman ko na ang lakas ng Yufeng Pavilion ay napakahusay. Sa oras na iyon, naisip ko na kung maaari kong pagsamahin ng Nangang family at Yufeng Pavilion, kung gayon ang kapangyarihan ng Eastern Continent ay magiging mas malakas. Kapag pumasok ako sa Toiring Sky Domain, malaki ang maitutulong ko. Kaya naman, gusto kong gamitin ang mga disipulo ng Yufeng Pavilion bilang bargaining chip para pilitin ang Supreme Elder ng Yufeng Pavilion na sumangayon sa merger.
Gayunpaman, tumanggi siyang pumayag kahit anong mangyari. Pagkarinig sa tanong ni Xingju, dahan-daang paliwanag ni Nanggang Shuyo. Inay, mas mabuting huwag nang pilitin ang Yufeng Pavilion. Ang paghihiganti ni Itay ay may paghihiganti. Dahil ang ama ay maaaring umasa sa kanyang sariling lakas upang itayo ang Mystical Palace, maaari din akong bumuo ng isa pang kapangyarihan na maihahambing sa Mystical Palace. Kung hindi, hindi ako karapat-dapat na maging anak niya. Matapos marinig ang mga salita ni Nanggang Shuyo, same time na nanumpa si Xingju. Puno ng kumpiyansa ang gwapo niyang mukha. Oo, naniniwala si nanay sa iyo. Nang makita ito, dahan-dahang tumanggo si Nanggang Shuyo. Puno ng kasiyahan ang mukha niya. Sa sandaling ito, tila nakikita niya ang anino ng kanyang ama kay Xingju. Ito rin ang liwanag ng pag-asa. Pagkatapos noon, inutusan ni Nanggang Shuyo na palayain ang mga matatanda. Nang malaman niya ang tungkol sa relasyon ni Xingju at Li Xiaohan, napuno ng saya ang kanyang puso. Sa hitsura, lakas, at talento ni Li Xiaohan ay hindi mas mababa kaysa kay Xingju. Nadama ni Nanggang Shuyo na ang napakahusay na babae ay isang magandang tugma para sa kanyang anak. Nang malaman ni Li Xiaohan, ang Supreme Elder, at ng iba pa ang tungkol sa relasyon ni Xingju at Nanggang Shuyo, nagulat sila saglit. Hindi mahalaga kung ano, ito ay magandang balita. Isinantabi ang katotohanan ng sina Xingju at ang relasyon ni Nanggang Shuyo ay maaaring malutas ang sama ng loob sa pagitan ng dalawang puwersa. Ang katotohanan na natagpuan ni Xingju ang kanyang kapanganakan na ina ay labis na naging masaya ang lahat. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 218, Palem. Ang balita na si Xingju ay ang matagal nang nawawalang anak ni Nanggang Shuyo ay mabilis na kumalat sa buong Nanggang family. Sa mga disipulo ng pamilya Nanggang na may sama ng loob kay Xingju, ito ay walang alinlangan na masamang balita. Gayunpaman, ito ay naging isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Ayaw man nilang paniwalaan o tanggapin, kailangan nilang harapin. Mula ngayon, si Xingju ay walang alinlangan na magiging taong may pinakamataas na katayuan sa pamilya Nanggang. Kahit na hindi siya alagad ng Nanggang family, ang katotohanan na siya ay ang anak ni Nanggang Shuyo ay sapat na para igalang siya ng lahat sa pamilya Nanggang. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan ng pamilya Nanggang, nakaupo si Nanggang Shuyo sa pangunahing upuan. Ang mga matatanda ng pamilya Nanggang, ang mga tao mula sa Yufeng Pavilion, Uncle Pan, Ying Huang at ang iba pa ay nakaupo sa dalawang gilid ng bulwagan. Ang pinaka-nakakatuwa ay ang Thunder Leopard King ay talagang nakaupo sa gilid ng Yufeng Pavilion. Noon, dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng Nanggang family at Yufeng Pavilion. Ang bagay na ito ay talagang naging sanhi ng pagkalugi nating dalawa. Gayunpaman, ngayong nalutas na ang hindi pagkakaunawaan, umaasa ako na pareho nating may baba ang puot at patuloy na maging maayos upang patatagin ang kabuuang lakas ng Eastern Continent Alliance. Umupo si Nanggang Shuyo sa pangunahing upuan at ngumiti sa mga tao. Dahil sinabi na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, ang aking Imperial Wind Pavilion ay hindi masyadong mag-aalala tungkol dito. Bilang isang paksayo ng alyansa, natural na umaasa kami na magkakaroon kami ng mas maayos na relasyon sa hinaharap. Nang makita ito, ipinakita ng Grand Elder ang isang mahinang ngiti habang ipinahayag niya ang kanyang paninindigan. Shuyo, dahil nakapagdesisyon ka na, wala kaming tutol. Sa likod ng Supreme Elder, ngumiti din ang Palace Master ng Nanggang family at sinabi. Kahit na siya ay labis na ayaw, hindi niya masabi ang tungkol sa desisyon kay Nanggang Shuyo. Nabubuhay pa ang Supreme Elder ng pamilya Nanggang, hinirang niya si Nanggang Shuyo bilang kahalili ng pamilya Nanggang. Bagamat hindi naging Palace Master si Nanggang Shuyo, nasa kanyang mga kamay pa rin ang kapangyarihan ng pamilya Nanggang. Sa mga tuntunin ng lakas at prestihiyo, si Nanggang Shuyo ay higit na nakahihigit sa kanya. Sa madaling salita, kapag wala si Nanggang Shuyo, kaya niyang pangasiwaan ang sitwasyon. Gayunpaman, hangga't si Nanggang Shuyo ay nasa paligid, siya ay isang walang laman na shell. Mula sa katotohanan na si Nanggang si Shuyo ay nakaupo sa yulunan ng bulwagan, masasabi kung sino ang tunay na pinuno ng pamilya Nanggang. Pagkatapos ng maikling negosasyon, ang relasyon sa pagitan ng Nanggang nobles at ng Yufeng Pavilion ay ganap na nagkasundo. Pagkatapos nito, pinangunahan ng pinakamataas na elder at ng mga elder ng Yufeng Pavilion ang mga disipulo ng Yufeng Pavilion pabalik sa Yufeng Pavilion. Para naman kina Li Xiaohan at Xiaolong, sinamahan nila si Xingju at nanatili sa pamilya Nanggang. Pagkatapos ng lahat, si Xingju ay muling nakipagkita kay Nanggang Shuyo at gusto nilang makasama ng kanyang ina, na 20 taon na niyang inaasam-asam. Dahil sa espesyal na relasyon ni Xingju at Nanggang Shuyo, medyo maganda ang pagtrato sa kanila sa Nanggang family. Tungkol naman sa Lightning Leopard King, dahil nakiusap si Xingju kay Nanggang Shuyo, hindi itinuloy ni Nanggang Shuyo ang usapin. Gayunpaman, gumawa siya ng kahilingan, na protektahan si Xingju sa loob ng 3 taon. Kaugnay ng kahilingang ito, kaagad na pumayag ang Lightning Leopard King. Isinasantabi ang katotohanan na maaari niyang mabawi ang kanyang kalayaan ng walang anumang mga paghihigpit, ang katotohanan na siya ay pinalaya ng execution ay isang bagay na handa niyang tanggapin. Sa kanyang panahon sa pamilya Nanggang, si Xingju ay hindi na natiling walang ginagawa. Itinuro pa ni Nanggang Shuyo kay Xingju ang pinakamalakas na martial skill ng Nanggang family, ang Samsara Compass.
Nasaksihan na ni Xingju ang lakas ng martial skill na ito noon. Nagawa nitong harangan ang kapangyarihan ng Starlight mula sa Silverlight Starlight Ring. Malinaw na ipinakita nito kung gaano pambihira ang martial skill na ito. Ang isang high-grade Earth rank martial skill ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Ang dahilan kung bakit itinuro ni Nangang Shuyo kay Xingju ang Samsara Compass ay dahil ang Samsara Compass ay may isa pang espesyal na kakayahan. Maaari itong ma-infuse ng soul energy at ang isang malakas na soul energy ay maaaring magpalabas ng buong potensyal ng Samsara Compass. Sa madaling salita, kahit na ang Reincarnation Compass na ginamit ng master ng palasyo ng pamilya Nangang ay napakalakas, hindi ito ang pinakamalakas na estado ng Reincarnation Compass. Hindi na siya banggitin, kahit na si Nangang Shuyo ay hindi mailabas ang buong kapangyarihan ng Reincarnation Compass. Gayunpaman, maaaring mailabas ni Xingju ang buong potensyal ng Samsara Compass gamit ang kanyang espesyal na soul energy. Sa makatuwid, gusto ni Nangang Shuyo na ituro ang Samsara Compass kay Xingju. Dahil sa espesyal na katayuan ni Xingju, walang tumutol kay Nangang tinuturuan ni Shuyo si Xingju ng Samsara Compass. Pagkatapos ng lahat, si Xingju ay maaaring ituring na kalahating miyembro ng pamilya Nangang. Higit pa rito, pagkatapos ng isang panahon ng pag-aangkop, hindi lamang ang lahat ay nagpakawala ng kanilang sama ng loob kay Xingju, nagsimula pa silang mag-isip ng mataas kay Xingju. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Nangang ay walang henyo tulad ni Xingju. Dahil si Xingju ay nakabuo na ng relasyon sa Nangang family, ang Nangang family ay natural na maglalasing sa kaluwalhatian kapag nakamit ni Xingju ang isang bagay na hindi pangkaraniwan sa hinaharap. Sa ilalim ng personal na patnubay ni Nangang Shuyo, matagumpay na natutunan ni Xingju ang Samsara Compass sa loob ng maikling 2 buwan. Sa isang lugar ng pagsasanay ng pamilya Nangang, sina Xingju at Nangang Shuyo ay nakatayo sa isang tiwangwang na disyerto. Sa sandaling ito, dahan-dahang humakbang pasulong si Xingju. Iniunat ni Xingju ang kanyang kanang kamay at dahan-dahan itong itinaas. Isang madilim na enerhiya ang mabilis na namuo sa kamay ni Xingju. Habang nag-condense ng enerhiya, mabilis itong umikot. Bagamat halos 1 metro lang ang laki nito, nakakatatak sa tenga ang ingay na ibinubuga mula rito. Ito ang Samsara Compass na natutunan ni Xingju. Hindi lamang magagamit ang Samsara Compass bilang isang defensive martial skill, maaari din itong gamitin bilang isang offensive martial skill. Bukod dito, iba rin ang paraan ng pagpapalabas ng 2 martial skills. Noon, ang Palace Master ng Nangang family ay gumamit ng defensive martial skill, habang si Xingju ay gumamit ng offensive martial skill. Bukod dito, dahil sa katotohanang naipasok ni Xingju ang kanyang soul energy sa Samsara Compass, ang panlabas na anyo ng Samsara Compass ay sumailalim sa isang malinaw na pagbabago. Hindi lamang ang panlabas na anyo nito, ngunit maging ang kakanyahan nito ay sumailalim sa isang makabuluhang pagbabago. Swoosh! Ham. Sa sandaling ito, biglang ibinaba ni Xingju ang kanyang braso pasulong at ang Samsara Compass sa kanyang kamay ay bumaril. Nang umalis ito sa palad ni Xingju, mabilis itong lumaki, na umabot sa nakakatakot na sukat na ilang dosenang metro. Mabilis na umikot ang dambuhalang Samsara Compass. Habang umiikot ito, sumasayaw ang marahas na unod sa hangin, na nagwawalis ng mga alon ng buhangin sa disyerto. Habang napuno ng buhangin ang hangin, nakaharang ito sa kanilang paningin. Gayunpaman, kitang-kita pa rin ang madilim na Samsara Compass. Boom. Biglang umalangaw ang isang nakakabinging pagsabog. Sa sandaling ito, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Xingju ay nagsimulang manginig ng husto. Ang mga alon ng enerhiya mula sa Samsara Compass ay nawala, na naging isang dagat ng buhangin ang buong espasyo. Sa sandaling ito, lahat ng nasa harapan niya ay biglang naglaho. Sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju sa kanyang pagkamangha na siya ay nasa isang napakalaking bulwagan. Dahil sa biglaang pagbabago, nalilito si Xingju kung ano ang gagawin. Juir, congratulations sa matagumpay na pagmaster ng Reincarnation Compass. Ang kapangyarihan ng Reincarnation Compass na iyong pinakawalan ay lumampas na sa limitasyon ng cultivation space. Kaya naman, itong cultivation space ay nawasak. Nangang naglakad si Shuyo sa gilid ni Xingju at nagpaliwanag ng nakangiti habang nakatitig sa nalilitong Xingju. Salamat inay. Matapos marinig ang mga salita ni Nangang Shuyo, biglang namulat si Xingju. Ang kanyang orihinal na blanko na ekspresyon ay agad na naging isang pagkasabik. Ang napakalakas na martial skill ay tiyak na magiging trump card ni Xingju sa hinaharap. Kuhuho. Biglang naramdaman ni Xingju na nagdilim ang kanyang paningin. Ang kanyang katawan ay hindi mapigilan na nanghina, at siya ay talagang bumagsak. Juir, okay ka lang ba? Nangang mabilis na ay nalalayan ni Shuyo si Xingju, na malapit ng mahulog, at nag-aalalang nagtanong. Inay, ayos lang ako. Hindi lang ako malakas. Para mailabas ang buong kapangyarihan ng Samsara Compass, ginamit ko ng sobra ang soul strength ko. Sabi ni Xingju na may pilit ng ngiti nang makita si Nangang. Nag-aalalang ekspresyon ni Shuyo. Haste, ang sama ng ugali mo kaysa sa tatay mo. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, biglang natauhan si Nangang Shuyo. Sa kasalukuyang lakas ni Xingju, talagang medyo mahirap para sa kanya na gamitin ang Samsara Compass.
Matapos matagumpay na linangin ni Xingju ang Samsara Compass, gumawa si Xingju ng isang nakakagulat na kahilingan kay Nanggang Shuyo. Gusto niyang pumunta sa Toireng Sky Region. Xingju, ang rehiyon ng matayog na kalangitan ay hindi ang silangang kontinente. Napakaraming makapangyarihang paksayan doon, at mayroong hindi mabilang na mga malupit na figure. Kahit na ang aking pamilya Nanggang ay ilagay sa rehiyon ng matayog na kalangitan, ito ay magiging isang mid-tier faction. Sinabi ni Nanggang Shuyo kay Xingju ang tungkol sa mga nakakatakot na aspeto ng Toireng Sky Region sa kanyang palasyo. Inay, alam ko na iba ang Toireng Sky Region. Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil dito na labis kong hinahangad ito. Kahit na patuloy akong manatili sa Eastern Continent, napakahirap para sa akin na mapabuti. Mas mabuting pumasok na ako sa Toireng Sky Region sa lalong madaling panahon. Baka mas lalo akong lumaki doon. Pagkakitasa sa ugali ni Nanggang Shuyo, nakangiting sinabi ni Xingju. Puno ng hindi matinag na kumpiyansa ang mukha niya. Case, mukhang nakapagdesisyon ka na, dahil iyon ang kaso, hindi kita pipigilan. Nakatingin sa Xingju, mukhang nakita ni Nanggang Shuyo si Dugo Changi sa nakaraan. Isang hindi maipaliwanag na kumpiyansa ang pumasok sa kanyang puso, na nagparamdam sa kanya na tiyak na magtatagumpay si Xingju. Salamat ina. Nang makita ito, lumuhad si Xingju sa lupa sa harap ni Nanggang Shuyo. Pagkatapos noon, sinamahan ni Xingju si Nanggang Shuyo ng ilang araw pa. Pagkatapos, pinangunahan niya ang lahat sa Yufeng Pavilion. Dahil pinilit ni Li Xiaohan na samahan si Xingju sa Toireng Sky Region, kinailangan niyang magpaalam sa Supreme Elder at sa iba pa. Nais din ni Xingju na magpaalam kay Elder Feng at sa iba pa. Kung hindi dahil sa matandang ito, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Marahil, siya pa rin ang magiging manager ng isang maliit na inn sa isang malayong bayan sa labas ng Cloudsect City, isang walang tao na hindi maaaring maging mas karaniwan. Nang bumalik sila sa Yufeng Pavilion, nagulat sina Xingju at Li Xiaohan nang makitang nagkasundo na ang Supreme Elder at ang lola ni Li Xiaohan. Higit pa rito, ang dalawang matandang lalaki ay hindi na nagplanong maglakbay sa mundo, ngunit nanatili sa Yufeng Pavilion upang asikasuhin ang sitwasyon. Higit pa rito, ang dalawa sa kanila ay lubos na sumusuporta sa desisyon ni Xingju at Li Xiaohan na magtungo sa Toireng Sky Region. Naramdaman nila na sa talento ni Xingju at Li Xiaohan, hindi sila dapat manatili dito. Sa rehiyon ng matayog na kalangitan lamang sila tunay na pumailanglang. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay na matapos marinig ng kanyang Panginoon, si Elder Feng, ang balita, ginamit niya ang paglalakbay sa kontinente bilang dahilan upang maglakbay kasama si Xingju. Gayunpaman, alam ni Xingju na nag-aalala lang ang kanyang amo sa kanya. Isinasantabi ang katotohanan na si Elder Feng ay isang mataas na antas na war king, ang kanyang intensyon lamang ay sapat na upang ilipat si Xingju. Sa makatuwid, masayang pumayag si Xingju sa kahilingan ni Elder Feng. Maging ang Yinhuang at Uncle Pan ay nagpasya na samahan si Xingju sa matayog na rehiyon ng langit. Ito ay walang alinlangan na magandang balita para kay Xingju. Kara-rating lang niya sa Toireng Sky Region, ngunit marami na siyang natulungang eksperto. Dahil dito, gusto ni Xingju na magtatag ng sarili niyang kapangyarihan sa rehiyon ng matayog na langit. Sa paanan ng Floating Clouds Mountain, Xingju, Li Xiaohan, Su Linier, Elder Kang, Xiao Chen, Xiaolong, ang Lightning Leopard King, Uncle Pan, ang Yinhuang, ang elders ng Yufeng Pavilion, at lahat ng mga disipulo at ang mga matatanda ng Yufeng Pavilion ay natipon dito. Iyon ay dahil ngayon, ang bayani ng Yufeng Pavilion, ang pinakatanyag na disipulo, si Xingju, ay aalis sa Yufeng Pavilion para sa Toireng Sky Region, ang gitnang rehiyon ng Sky Martial Continent. Xingju, ipauubaya ko na sa iyo si Xiaohan. Kung nabuli siya sa hinaharap, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita iniligtas. Nakatayo sa harap ni Xingju at Li Xiaohan, sinabi ng Grand Elder kay Xingju na may ngiti sa kanyang mukha. Lolo, Lola, magtiwala kayo. Siguradong aalagaan kong mabuti si Xiaohan. Sa pagtingin sa dalawang matandang lalaki sa kanyang harapan, nanumpa si Xingju. Pagkatapos ng maikling pamamaalam, dinala ni Xingju sina Li Xiaohan, Su Linier, Xiao Chen, Elder Kang, ang Yinhuang, Uncle Pan, Xiaolong, ang Lightning Leopard King, at ang kanyang master, Elder Feng, at tumungo sa matayog na rehiyon ng langit. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 219, pagpasok sa matayog na teritoryo. Napakalaki ng Martial Sky Continent, at maaari itong hatiin sa 5 kontinente. Ang Eastern Continent, Southern Continent, Western Continent, at Northern Continent. Sa gitna ng kontinente ay isang napakalawak na lupain na tinatawag na rehiyon ng matayog na langit. Ang rehiyon ng matayog na langit ay hindi maihahambing sa iba pang 4 na kontinente. Kahit na pagsamasamahin ng 4 na kontinente, hindi nila maihahambing sa ika-10 ng rehiyon ng matayog na langit. Ang rehiyon ng matayog na kalangitan ay ang pinakamayabong na lupain sa kontinente ng kalangitan ng Martial. Sa itaas ng Toireng Heaven Domain, mayroong mahigit 1,000 paksayon na may iba't ibang laki. Ang iba't ibang rehiyon ay kumakatawan sa iba't ibang antas ng lakas. Ang rehiyon ng matayog na langit ay nahahati sa panlabas na rehiyon, sa panloob na rehiyon, at sa gitna.
Kahit na ang mga kapangyarihan ng panlabas na rehiyon ay napakalakas din, sila ay halos maihahambing sa Yufeng Pavilion. Ang ilan sa kanila ay mas mahina, at ang mga kapangyarihang iyon ay kilala bilang mga mababang antas ng kapangyarihan. Katulad nito, ang mga kapangyarihan ng panloob na rehiyon ay mas malakas kaysa sa kasalukuyang pamilya Nangang. Ang mga kapangyarihang iyon ay kilala bilang mga mid-grade na kapangyarihan, habang ang mga kapangyarihan ng gitnang rehiyon ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa buong kontinente. Ang lakas ng mga kapangyarihang iyon ay mailalarawan lamang bilang nakakatakot. Siyempre, palaging may mga pagbubukod. Nagustuhan ng ilang mababang puwersa na manatili sa mga tahimik na lugar. Sa makatuwid, kahit na sa mga panlabas na rehiyon ng Towering Heaven Domain, maaaring may ilang puwersa na hindi masyadong nakatawag ng pansin, ngunit ang kanilang pinuno ay maaaring isang peak expert ng buong kontinente. Siyempre, kahit na talagang umiral ang gayong mga kapangyarihan, hindi sila mapupunta sa isang malinaw na lokasyon dahil ayaw nilang makaakit ng pansin. Maliban sa mga kapangyarihang iyon, mayroon ding ilang mga sinaunang angkan sa rehiyon ng matayog na langit. Ilang mga sinaunang angkan ay nanirahan sa pag-iisa sa loob ng libu-libong taon, at hindi sila kailanman lumahok sa mga labanan sa kontinente. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga sinaunang angkan na nagtayo ng kanilang punong tanggapan sa gitna ng rehiyon ng Towering Sky, at natural silang naging isa sa pinakamalakas na kapangyarihan sa rehiyon ng Towering Sky. Sa madaling salita, ang Towering Sky Region ay ang lupain kung saan nakatira ang mga eksperto, at ito rin ang pinakamayabong na lupain sa buong Marshall Sky Continent. Ito ang lugar kung saan gustong magugat ng lahat ng eksperto. Ang rehiyon ng matayog na langit ay hindi masyadong malayo sa Eastern Continent. Hanggat lumipad sila sa ibabaw ng Boundless Sea, maaabot nila ang Towering Sky Region. Pagkatapos ng isang buwan ng tuloy-tuloy na paglalakbay, nakarating na si Xingju at ang iba pa sa panlabas na rehiyon ng Towering Sky Domain. Maraming siluwet ang gumuhit sa kalangitan, na umaakit sa atensyon ng ilang eksperto sa panlabas na rehiyon ng Towering Sky Domain. Kahit na ang Towering Sky Region ay walang kakulangan ng mga mandirigma ng War King, ang napakaraming bilang ng mga tao ay nakaakit pa rin ng atensyon ng maraming tao. Inakala ng maraming tao na may gagawin ng isang malaking grupo ng mga tao mula sa ilang superpower. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang ilang mga kapangyarihan sa mga panlabas na rehiyon na nagtataglay ng napakaraming bilang ng mga War Monarchs. Ito ba ang Towering Heaven Realm? Malakas talaga siya. Sa sandaling ito, pinapakpak ni Xingju ang madilim na pulang pakpak sa kanyang likod. Kahit na isang buwan na siyang walang tigil sa paglipad, si Xingju ay hindi mukhang pagod. Sa kabaligtaran, siya ay puno ng lakas at kaguluhan. Matapos makapasok sa Towering Heaven Domain, naramdaman ni Xingju ang maraming makapangyarihang aura. Sa mga aura na ito, walang kulang sa mga eksperto sa War King. Ito ay isang bagay na hindi kailanman mangyayari sa silangang kontinente. Hehe, Xingju, ang Towering Heaven Domain ay iba sa Eastern Continent. Kailangan mong baguhin ang iyong masamang ugali sa hinaharap. Kung hindi, kung magdudulot ka ng anumang gulo, walang makakapagprotekta sa iyo. Sa sandaling ito, lumapit si Xiaolong sa tabi ni Xingju at nakangiting sinabi. Hindi kinailangan ni Xiaolong na paikliin ang War Wings para lumipad. Sa halip, naglalakad siya sa hangin. Higit pa rito, hindi pa niya nilinang ang Imperial Wind Technique. Kaya naman, siya ang pinakawalang pakialam sa grupo. Mukhang may patayan sa unahan. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Naramdaman niya ang ilang aura na nag-uugnay sa isa't isa sa hindi kalayuan sa kanya. Higit pa rito, ang ilan sa mga aura ay nagsimula ng maglaho. Nangangahulugan ito na mayroong isang labanan na nagaganap. Haha, meron bang ganyan? Doon. Pupunta tayo at titingnan. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, agad na natuwa si Xiaolong. Sa sandaling ito, mahinahong sinabi ng Thunder King. Ang ganitong uri ng bagay ay madalas na nangyayari sa Towering Heaven Domain. Kadalasan, ito ay labanan sa pagitan ng mga superpower. Sa makatuwid, mas mabuti na huwag tayong makisali. Dahil dati siyang nakatira sa Towering Heaven Domain, medyo naiintindihan niya ito. Tulad ng sinabi niya, ang ganitong uri ng salungatan sa pagitan ng maliliit na superpower ay isang pangkaraniwang pangyayari sa Towering Heaven Domain. Kung gusto talaga nilang makisali, hindi nila magagawa kahit gusto nila. Duwag. Matapos marinig ang mga salita ng Thunder Leopard King, ngumiti si Xiaolong at nagsimulang bamulong. Nagdulot ito ng mapait na ekspresyon sa mukha ng Thunder Leopard King. Bagamat si Xiaolong ay isa ring mataas na antas na Combat King tulad niya, sa hindi malamang dahilan, ang Thunder Leopard King ay natatakot kay Xiaolong. Bilang isang mahiwagang hayop, alam niyang hindi ordinaryong nilalang si Xiaolong. Sa sandaling ito, lumapit si Li Xiaohan sa tabi ni Xiaolong at nakangiting sinabi. Xiaolong, hindi mo ba sinabi na Kuya Xingju huwag kang manggulo? Bakit gusto mong manggulo ulit? Bagamat si Xiaolong ang unang Vice Pavilion Master ng Yufeng Pavilion, mas pinili ni Li Xiaohan na tawagan siya bilang Xiaolong, tulad ni Xingju. Ang salita ni Li Xiaohan ay nagpatahimik kay Xiaolong saglit. Siya ay dumanas ng maraming kabiguan mula sa babaeng ito sa daan, kaya mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay natatakot siya kay Li Xiaohan. May bata sa loob. Hindi, kailangan kong pumunta at tingnan. Sa sandaling ito, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Xingju.
Habang papalapit ang distansya sa pagitan nila, mas malinaw na naramdaman ni Xingju ang kapangyarihan sa loob nila. Higit pa rito, sa kasalukuyang matalas na soul force ni Xingju, natukoy ni Xingju ang pag-iral ng mga ordinaryong tao, at maaari pa niyang matukoy ang kanilang edad. Nang matuklasan niyang may mga bata sa loob, hindi na napigilan ni Xingju. Maaaring balewalain ni Xingju ang mga salungatan sa pagitan ng iba pang mga superpower, ngunit ito ay isang salungatan sa pagitan ng mga matatanda, at hindi niya dapat isali ang mga bata dito. Sa pag-iisip na ito, tumalikod si Xingju at pinabilis ang kanyang paglipad. Hehe, tingnan mo, hindi naman sa kailangan kong pumunta, kapatid mo si Xingju ang gustong pumunta. Xingju, hintayin mo ako. Nang makita ito, inirapan ni Xiaolong si Li Xiaohan, na nasa tabi niya. Pagkatapos, gumawa siya ng napakalaking hakbang pasulong at hinabol si Xingju. Case. Habang pinagmamasdan niya sina Xingju at Xiaolong na unti-unting lumilipad palayo, walang magawa si Li Xiaohan. Pagkatapos, binilisan niya ang kanyang lakad, at ang iba pang grupo ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Kung gusto mo akong patayin, patayin mo ako. Gayunpaman, hayaan mo ang aking asawa at anak. Sa sandaling ito, sa isang kapatagan, isang malakas na lalaki na ang lakas ay umabot na sa antas ng isang baguhan na martial god ay mapait na nagmamakaawa sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Sa likod niya ay isang babaeng umiiyak na may dalang bata. Haha, putulin mo ang damo at iwanan ang mga ugat. Naiintindihan namin ang prinsipyong ito. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin ang iyong Blackwind Stockade sa pagpili ng maling lokasyon. Matapos marinig ang matipunong salita ng lalaki, biglang tumawa ng malakas ang isa sa mga lalaking tila pinuno. Pagkatapos tumawa, bumungad sa kanyang balbas na mukha ang isang pagpatay na layunin. Pagkatapos, inilahad niya ang kanyang palad at isang malakas na martial chi ang sumabog patungo sa matipunong lalaki. Kasabay nito, ang mga kasama ng lalaki ay naglunsad din ng matinding pag-atake sa babae at sa bata sa kanyang mga bisig. Gusto talaga nilang patayin silang lahat. Boom! Ang isang pares ng mga pag-atake ay pinakawalan sa parehong oras. Mabilis na kumalat ang isang malakas na alon ng enerhiya. Sa sandaling ito, sumili ang nasa sabik ng ngiti sa mga mukha ng iilang lalaking iyon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng ngiti ay ganap na naglaho pagkatapos mawala ang enerhiyang ripple. Ito ay dahil natigilan sila nang matuklasan na ang malakas na lalaki, ang babae at ang bata ay nawala na. Sa pag-atake sa mga ordinaryong tao, lahat kayo ay nararapat na mamatay ng 10,000 beses. Sa sandaling ito, isang tinig na puno ng nakakapanghinayang hangarin ang umalangaw mula sa likuran nila. Nang umalangaw ang boses, nanginag ang katawan ng lahat. Nararamdaman nila ang malakas na pressure na nagmumula sa boses, isang pressure na tanging isang working expert lang ang maaaring magkaroon. Nang lumingon ang lahat, laking gulat nila nang makitang may isang binata at isang sobrang matipuno na kulay pulang sira na nakatayo sa likuran nila. Sa likuran nila, ang malakas na lalaki at ang babae ay nakaupong paralisado sa lupa. Ang kanilang walang buhay na pagpapakita ay nagpapakita na hindi pa sila nakakabawi sa dati nilang gulat. Ikaw. Sino ka? Naglakas loob ka talagang makialam sa ating mga gawain. Pagod ka na bang mabuhay? Bagamat nararamdaman nila ang pambihirang lakas nina Xingju at Xiaolong, nagpanggap pa rin sila na hindi sumusuko. Kahit na sina Xiaolong at Xingju ay War Kings, mayroon din silang War Kings na sumusuporta sa kanila. Hahaha, sino ka? Wala kaming pakialam. Matapos marinig ang mga salita ng lalaki, humagalpak ng tawa si Xiaolong. Ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak. Kayo. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, lalong namutla ang mukha ng lalaki. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Alam niyang kapag nabigo siyang takutin sila ang magdurusa. Kung nais ng isang eksperto sa working na patayin sila, ito ay kasing dali ng pagkurot ng langgam hanggang mamatay. Sa sandaling ito, isang napakalaking pressure ang biglang bumaba mula sa langit. Nang ang mga lalaki, na lahat ay nasa martial god realm, ay naramdaman ng pressure na ito, ang kanilang mga binti ay agad na nanghina, na naging dahilan upang sila ay bumagsak sa lupa. Kasabay nito, ilang figure ang bumaba mula sa langit at damapo sa likod ni Xingju. Nang makita ng mga lalaki ang mga taong ito, agad silang napatulala. Ito ay dahil ang bawat isa sa mga taong ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanila. Kahit na sa panlabas na rehiyon ng Towering Heaven Domain, iilan lamang sa mga nangungunang puwersa ang makakapaglabas ng napakalakas na lineup. Ayokong gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Bilisan mo na at tumakas. Sa sandaling ito, dahan-dahang iwinagayway ni Xingju ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na dapat niya silang bitawan. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang iilang lalaki ay nagmamadaling tumakbo palayo, hindi man lang ng ahas na lumingon. Kabataang bayani, hindi mo dapat sila binitawan, hindi mo sila pwedeng paalisin. Sa sandaling ito, ang matipunong lalaki na iniligtas ni Xingju ay natauhan na. Nang makitang pinahintulutan talaga ni Xingju ang tigre na bumalik sa bundok, dali-dali niyang sinabi. Oh, ano? Napakas ba nila? Nakikita ito, si Xiaolong ay nagkaroon ng masamang ngiti sa kanyang mukha habang nagtatanong. Hindi. Ngunit, napakalakas na niya ngayon. Marinig ang mga salita ni Xiaolong, ang sagot ng lalaki ay medyo contradiction.
Haha, Tito, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi mo sabihin sa akin ng dahan-dahan? Sa sandaling ito, dumating si Shinju sa harap ng matipunong lalaki at nakangiting nagtanong. Okay. Sa pagtingin sa kumpiyansa ng ngiti ni Shinju, sa ilang kadahilanan, ang orihinal na hindi mapakalinamod ng matipunong lalaki ay nagsimulang gamaan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 220, Saklawin. Matapos huminahon ang matipunong lalaki at ang babae, dinala sila ni Shinju at ng iba pa sa isang kalapit na bayan. Una, nais nilang dalhin sila sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ng lahat, imposible para kay Shinju at ng iba pa na protektahan sila sa lahat ng oras. Pangalawa, gusto nilang maunawaan kung ano ang nangyari at kung saang pangkat kabilang ang mga lalaking iyon. Pagkatapos ng lahat, anuman ang mangyari, sinaktan ni Shinju at ng iba pa ang mga taong iyon ngayon. Kaya, gusto nilang maunawaan ang lakas ng kabilang partido para magkaroon sila ng ideya. Young hero, hindi ko ito itatago sa iyo. Bagamat ang aking Blackwind Stronghold ay isang peak faction sa outer region ng Toiren Sky Region, hindi tayo isang mababang buhay. Sa sandaling ito, nakarating na si Shinju at ang iba pa sa isang inn. Ang matipunong lalaki ay nagsimulang magsabi kay Shinju at sa iba patungkol sa nangyari. Case, kailangan kong magsimula sa 3 buwan na nakalipas. Hindi kalayuan sa aking Blackwind Stronghold, mayroong isang bulubundukin na tinatawag na Skypeak Mountain Range. Ang tuktok ng Skypeak Mountain Range ay ilang 10,000 talampakan ang taas, na umaabot diretso sa langit. Ito ay masasabing lubhang matarik. Maraming makapangyarihang mahiwagang hayop ang aktibo sa Skypeak Mountain Range. Kaya, ang Skypeak Mountain Range ay masasabing bawal na lugar sa labas ng rehiyon ng Toiren Sky Region. Walang nang ahas na lumapit dito. Gayunpaman, isang gabi 3 buwan na ang nakakaraan, isang kakaibang apoy ang biglang bumaba mula sa langit. Nang ang apoy ay dumaong sa Skypeak Mountain Range, talagang nabasag nito ang ilang 10,000 talampakan ng taas na Skypeak Mountain. Kasabay nito, nakakatakot. Kumalat ang apoy at talagang sinindihan ang buong Skypeak Mountain Range sa dagat ng apoy. Nang lumipas ang apoy, nagulat ang mga tao nang matuklasan na ang tuktok ng Skypeak Mountain Range ay talagang naging isang mataas na kapatagan. Bukod dito, lahat ng mahiwagang hayop sa hanay ng bundok ay namatay na. Kaya, ang Skypeak Mountain Range ay walang alinlangan na naging lupain ng mga kayamanan. Gusto ng lahat na hintayin ang nakakatakot na temperatura na hamupa bago pumunta sa paghahanap para sa mga kaluluwa ng hayop ng mga mahiwagang hayop at likas na kayamanan sa hanay ng bundok. Para sa ilang paksayon, gusto pa nilang sakupin ang Skypeak Mountain Range at magtatag ng sarili nilang paksayon doon. Kung tutusin, napakaganda ng terrain ng Skypeak Mountain Range. Masasabing ito ay isang lugar na madaling puntahan. Ipagtanggol at mahirap sa lakayin. Lalo na ngayong ang Skypeak Mountain Range ay naging natural na kapatagan ng bundok, wala nang mas mahusay kaysa sa paggamit nito para magtatag ng pangkat. Ito ay tiyak na dahil dito na ang aming Blackwind Stockade ay naakit ang kalamidad na ito. Ang aming Blackwind Stockade ay isang paksayon na medyo malapit sa Skypeak Mountain Range. Sa makatuwid, maraming mga paksayon na tumitingin sa Skypeak Mountain Range ay nagnanais na ilagay ang kanilang tropa sa loob ng ating Blackwind Stockade. Natural, tatanggihan ng aming Stronghold Chief ang ganoong bagay. Gayunpaman, ang hindi ko inaasahan ay ilang araw na ang nakalipas, ang dalawang kapangyarihang ito ay talagang nagsanib sanhi at dumating upang patagin ang aming Blackwind Stronghold. Tungkol sa ating Stronghold Chief, siya ay pinigilan ng 2 War Kings at namatay sa labanan dahil sa kawalan ng lakas, na humantong sa massacre sa buong Blackwind Stronghold. Kami lang ang nakatakas kasama si Madam at Young Master. Hindi namin inaasahan na maabyutan pa nila kami sa huli. Kaya naman nangyari ito. Isinalaysay ng matipunong lalaki ang mga pangyayari na may namumuong takot sa kanyang puso. Iyon ang nangyari talaga. Kung gayon, ang 2 War Kings ang pinakamalakas sa 2 paksayon. Pagkatapos marinig ang kwento ng maskuladong lalaki, si Shinju ay nagkaroon na ng paunang pag-unawa sa sitwasyon. Oo, ang mga pinuno ng parehong paksayon ay low-level War Kings. Nang marinig ang tanong ni Shinju, tumanggo ang matipunong lalaki at sumagot. Haha, 2 low-level War Kings. Nararapat ba silang banggitin? Matapos marinig ang mga salita ng matipunong lalaki, kinurot ni Xiaolong ang kanyang mga labi sa panghahamak. Kuya Shinju, hindi mo ba gustong magtatag ng paksayon? Ang Skypeak Mountain Range na ito ay isang magandang lugar para gawin ito. Sa sandaling ito, dumating si Li Xiaohan sa tabi ni Shinju at nakangiting sinabi. Habang papunta rito, binanggit ni Shinju ang kanyang ideya na magtatag ng isang paksayon. Sa kasalukuyan, ang grupo ni Shinju ay may napakaraming tao, kaya hindi nila siya basta-basta masusundan kung saan-saan. Ang pagtatatag ng paksayon ay nangangahulugan na ang bawat isa ay magkakaroon ng isang matatag na lugar upang manirahan. Higit pa rito, upang labanan ang Mystical Palace sa hinaharap, kailangan nilang umasa sa lakas ng isang paksayon. Kung aasa sila sa ibang paksayon, nadama ni Shinju na mas mabuting maging katulad ng kanyang ama at magtatag ng sarili niyang paksayon. Tama, Shinju. Dahil may ideya kang magtatag ng paksayon, ito ay isang pambihirang pagkakataon. Sa sandaling ito, sinabi ni Elder Fang na may mahinang ngiti habang hinahaplos ang kanyang balbas.
Kahit na ginamit ni Elder Fang ang dahilan ng paglalakbay sa Toireng Sky Region upang samahan si Xingju, alam ng lahat na sinusubukan lamang ng matandang ito na protektahan ang kanyang disipulo. Oo, Xingju, tulad ng sinabi ng iyong amo, ito ay talagang isang pambihirang pagkakataon. Ang Toireng Sky Region ay iba sa Eastern Continent. Ang mga demonyong hayop dito ay napakalakas at marami. Karaniwan, ang matatarik na bulubundukin ay magiging base camp ng mga demonyong hayop. Napakahirap para sa mga tao na makalapit sa kanila. Kaya't, karamihan sa mga paksayon sa Toireng Sky Region ay itinayo sa kapatagan. Sa sandaling ito, humakbang din ang Thunder Leopard King at sinabi. Masasabing mas naiintindihan niya ang Toireng Sky Region kaysa kay Xiaolong. Kung tutuusin, matagal nang umalis si Xiaolong sa Toireng Sky Region, samantalang 20 taon pa lang siya rito. Sa katunayan, kahit walang paalala mula sa karamihan, natukso na si Xingju. Sa ilalim ng paghihimok ng karamihan, mas determinado si Xingju na sakupin ang Sky Peak Mountain Range. Bagaman makapangyarihan ang mga paksayon sa panlabas na rehiyon ng Toireng Sky Region, ang kanilang mga gusali at paraan ng pagtatanggol ay mas mababa kaysa sa Nangang Nobles at Yufeng Pavilion. Ito ay dahil ang mga nagtatag ng Nangang Nobles at Yufeng Pavilion ay pawang mga pambihirang figure sa nakaraan. Isinasantabi ang mga malalaking gusali, ang defensive formation lamang ay isang bagay na hindi maihahambing ng mga paksayon sa panlabas na rehiyon ng Toireng Sky Region. Sa makatuwid, sa mga paksayon sa Toireng Sky Region, ang pagtatayo ng kanilang punong tanggapan sa isang paborableng lokasyon ay ang pinakamagandang ideya. Ito ang dahilan kung bakit ang Sky Peak Mountain Range ay nakakuha ng atensyon ng napakaraming paksayon. Hindi sila nagdalawang isip na makipag-away sa iba pang mga paksayon upang ilabas ang kanilang mga puwersa dito. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nakangiting nagtanong si Xingju. Uncle, alam mo ba kung aling mga paksayon ang nagpaplanong makipagkompetensya para sa Sky Peak Mountain Range? Gaano sila kalakas? Sa pagkakataong ito, halos lahat ng paksayon sa vicinity ng Sky Peak Mountain Range ay nandito. Bukod sa 2 paksayon na umukupa sa Blackwind Stockade ko, may iilan ding disenteng paksayon. Lahat sila ay may mga workings na nangangasiwa sa kanila. Gayunpaman, ang tunay na nangungunang paksayon sa panlabas na rehiyon ng Toireng Sky Region ay hindi kumilos dahil karamihan sa kanila ay mayroon ng disenteng punong tanggapan. Dahan-dahan ang sabi ng matatag na lalaki. Matapos marinig ang tanong ni Xingju. Kung ganoon, parang ang Sky Peak Mountain Range ay nakatadhana na maging akin. Matapos marinig ang mga salita ng matapang na lalaki, isang tiwala ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xingju. Ang kanyang ngiti ay naglalaman ng dominanteng aura na determinadong manalo. Ang Sky Peak Mountain Range ay matatagpuan sa panlabas na rehiyon ng Toireng Sky Region, na malapit sa panloob na rehiyon. Ang Sky Peak Mountain Range ay hindi masyadong malaki, ngunit ang terrain nito ay lubhang mapanlinlang. Bukod sa mga eksperto sa War Monarch, maging ang mga martial gods ay mahihirapang maabot ang tuktok ng bulubundukin. Gayunpaman, ang Sky Peak Mountain Range ay sumailalim sa isang medyo malaking pagbabago. Ito ay totoo lalo na para sa pangunahing tuktok, na may pinakamalaking lugar. Matapos ang pagbaba ng kakaibang Heavenly Flames, ang tuktok ng pangunahing taluktok ay pilit na pinasabog sa isang kapatagan. Ang mataas na kapatagan ng bundok na ito ang naging lugar na pinagnanasan ng maraming paksayon. Madaling isipin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng isang paksayon na itinayo sa napakataas at matarik na lupain. Bukod sa Battle Kings, magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit para sa sinumang eksperto na makuha ito. Sa sandaling ito, mahigit 3 buwan na ang nakalipas mula nang bumaba ang Heavenly Flames sa Sky Peak Mountain Range. Hindi lamang napatay ang Heavenly Flames, maging ang nakakatakot na temperatura ay unti-unting bumaba. Hindi bababasa, ito ay matitiis na para sa mga martial gods. Sa makatuwid, ang mga paksayon na nagnanais sa lupain ng Sky Peak Mountain Range ay nagsimula ng magpadala ng mga eksperto upang makuha ito. Sa sandaling ito, mayroon ng ilang libong tao ang nagtipon sa tuktok ng Sky Peak Mountain Range. Ang pinakamahina sa kanila ay isang low-level martial god, habang ang pinakamalakas ay umabot na sa working level. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pulang damit ang nagsabi sa isang matandang may puting balbas. Sect Leader Wang, ang Celestial Peak Mountain Range ay orihinal na kabilang sa aking paksayon. Ngayong nagdala ka ng napakaraming tao upang salakayin ang aking teritoryo, ito ay hindi mapapatawad, tama ba? Higit pa rito, pareho silang workings. Puff, itigil ang pagpapanggap. Ikaw at ang Ghost Gate Hall ay nagtulungan para okupahin ang Blackwind Stronghold, kaya ikaw ang mayari ng Sky Peak Mountain Range. Kalimutan ang tungkol sa Blackwind Stronghold na inagaw mo. Kahit na ang Blackwind Stronghold ay teritoryo mo na ngayon, itong Heaven Peak Mountain Range ay walang kinalaman sa iyo. Ito ay dahil itong Heaven Peak Mountain Range ay walang may-ari. Nang makita ito, puno ng paghamak ang mukha ng matanda habang nagsasalita. Hahaha, sa tingin ko tama si Sect Master Wang. Dahil dumating na ang lahat para sa Celestial Peak Mountain Range, inaakala ko na walang susuko ng ganoon kadali. Kaya, hindi na kailangang makipagtalo. Gamitin natin ang ating lakas para ayusin ito. Sa sandaling ito, isang maaliwalas na mata, mahaba ang mukha ng lalaki na may balbas ang dumating sa tabi ng lalaking pula ang damit at nakangiting sinabi.
Siya ang Hall Master ng Ghost Gate Hall. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang matanda ay nagpakawala ng isang paputok na dagandong, at ang kanyang low-level working aura ay sumambulat ng walang anumang pagpigil. Sa likod niya, may kabuoang 6 na working na aura ang kumalat din mula sa Sky Peak Mountain Range. Sila ang mga pinuno ng ilan sa mga paksayon sa mga panlabas na rehiyon ng Toiring Sky Region. Huff huff huff. Boom boom. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kapangyarihan na ilang beses na mas malakas kaysa sa 6 na aura ay biglang bumaba mula sa langit. Sa sandaling ito, maging ang madilim na ulap sa itaas ng Sky Peak Mountain Range ay naging madilim na pula. Ang mapuputing-puting kidlat ay kumikislap sa loob ng umaalingaw na pulang ulap na sinasabayan ng mga dumadagandong na tunog. Matapos maramdaman ng aura na ito, ang mga ekspresyon ng lahat ng naruroon ay nagbago ng husto. Ang martial gods ay agad na bumagsak sa lupa, nawalan ng lahat ng kakayahang kumilos. Maging ang War Kings ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Sa sandaling ito, nakaramdam sila ng isang nakamamatay na banta. Hum. Sa sandaling ito, ang espasyo sa hindi kalayuan sa 6 na War Kings ay biglang commandant, at ilang figure ang lumitaw. Sa kanila, ang higit na nakaakit ng kanilang mga titig ay ang binatang nakatayo sa gitna. Ang itim na robe ng binata ay lumipad sa hangin, at ang pinaka-nakakagulat ay ang kanyang itim na damit ay natatakpan ng isang layer ng translucent black energy armor. Ito ay isang natatanging martial skill na hindi pa nila nakita noon. Gayunpaman, ang pinaka-nakakagulat ay nakaramdam sila ng matinding pressure mula sa binata. Hindi nila akalain na ang lakas ng binata ay talagang higit sa kanila. Sa sandaling ito, itinoon ng binata ang kanyang matalim na tingin patungo sa iilang War Kings, at sinabi sa isang walang malasakit na boses. Kayong lahat na War Kings. Mula ngayon, ang Sky Peak Mountain Range ay pag-aari ko.